Bandang alas 3 ng hapon noong March 22, kita sa CCTV ang truck na ito na bumangga sa barrier sa kahabaan ng Marcos Highway sa Badiwan, Barangay Poblasyon, Tuba, Benguet. Sa isa pang kuha ng CCTV, nabangga pa ng truck ang dalawang sasakyang ito na nakaparada sa harap ng isang cafe hanggang sa pumunta ito sa kabilang lane ng kalsada at dumiretso sa kanal. Ang insidenteng yan nasaksihan ng staff ng cafe na si Shanaya. Kami po nung kasama ko is kumakain po kami dun sa may banda. Narinig lang po namin is nung sumagil na po siya dito sa may barricade po dito. Tapos yun na po, pagtingin po namin nadali na din po yung mga sasakyan po ng customers po namin. Actually galing po sila dito, tapos paalis po ata sana. Saktong nangyari na po yung aksidente. Tinignan po sir ata naipit po yung isang lalaki. Naipit po. Sa tala ng Tuba Municipal Police Station, 2 SUV, isang kotse, isang van, isang pick-up at 2 motorsiklo ang nabangga ng truck. 5 ang kumpirmadong sugatan at isang 30 anyos na rider naman ang nasawi. Yun, nakahiga. Then makikita mo talaga yung may mga deformed parts na ng kanyang katawan. Very evident yung sa left na arm niya. And yung sa ulo niya, may wound sa may part ng ilong. Tapos kung makikita mo talaga, very deformed na yung ulo. Agad na itinakbo sa pagamutan ang mga sugatan. Danaig naman ang takot at pangamba ng ilang residente sa lugar. Isa na rito si Ann, katabi lang kasi ng kanyang tindahan ang karambola ng mga sasakyan at nadamay din sa insidente ang kanilang sasakyang van. Siyempre nanginig kami, pati yung anak ko sigaw ng sigaw. Kanina kasi nandito siya kanina eh. Kinilala ang driver ng truck na si Nelson Noynay, 41 anyos. Nakausap siya ng news team pero tumanggi siyang humarap sa kamera pero kwento niya magde-deliver sila ng papel sa Caloocan at ininspeksyon pa nito ng maigi ang truck bago bumiyahe. Pero nang makarating sila sa lugar ng insidente, nawalan na ito ng preno. 2 beses nitong ibinangga ang truck sa barrier pero hindi pa rin ito tumigil hanggang sa nangyari ang insidente. Tumakas naman ang kanyang 2 pahinante. Humihingi naman ito ng tawad sa mga nadamay sa insidente. Ito na ang pangalawang mass casualty na insidente sa lugar ngayong buwan pa lamang ng Marso, kaya mayroong plano rito ang pamahalang bayan. Manggagawa kami ng mga early warning devices, may mga steps or may mga mitigating measures na kailangan gawin dyan para at least ma-lessen yung occurrence ng mga ganyang klase ng incidents. Posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting to multiple damage to property, multiple physical injury at homicide ang driver ng truck. Charles Nicolimon, RNG News.